Sa panahon ngayon kung saan patuloy ang pagtaas sa mga bilihin, mahalagang pag-usapan ang different ways on how to better manage our finances, Audrey. Yan, kaya naman para mabigyan po tayo ng tips patungkol dyan, kasama po natin ngayon si AJ Felix, Senior Financial Wealth Planner. Good morning at welcome po sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning po and good morning po sa mga nanonood na RS. Rise and shine sa'yo, AJ. Yes, AJ, kapag sinabing tao ay may financial freedom, ano bang ibig sabihin nito? For me po, ang isang tao na may financial freedom is hindi siya tungkol sa pagiging mayaman. No? Okay. So ito yung tungkol sa pagkabuhay mo or pamumuhay mo na meron kang peace of mind. No? At the same time is hindi ka kinokontrol ng pera mo, kundi ikaw yung kumokontrol So sa kapag pera sa mo. grocery, kumuha ako, hindi ko titignan ng presyo, yung ba ang financial freedom? No, dapat ikaw yung magkocontrol ng pera Ay, ganun. mo. Yes, hindi dapat yung grocery mo yung kokontrol Ayun. sa'yo. So nagko-compute ka na or prepare ka na sa computation prepare mo? ka na sa savings mo, Ayun. ganyan, and budgeted ka na. Okay, dun, pag-usapan natin yung younger generation, yung mga young professionals. Ano ba yung mga Yuppies. financial habits na dapat talagang practicing nila para hindi masayang yung perang pinaghirapan nila? Yes, no. So ang unang-una dyan is dapat aralin muna nila kung paano sila talaga magbabudget. No? Tapos isipin nila kung saan dapat ang tamang paggastos ng first income talaga nila. Kasi bago lang sila di ba? The same time is dapat is unang-una is habang bata sila is mag-ipon na sila agad. Okay. No? Kahit sobrang liit lang yan. Kasi yung sobrang liit na yan, over time, monthly, di ba, na nag-iipon ka. Kasi as of today, no, at lalo na sa mga 20s natin, yung time horizon or yung time nila is yung the biggest advantage nila Okay. para sa future nila. Alam mo, may mga fresh graduates, they're posting online ang kanilang financial struggles. What could be your advice for this? Okay. So, first, syempre, ano natin, no, valid yung na-pressure sila sa ano Okay. nila, no, sa buhay nila. For me, is, ang advice ko lang sa kanila is, wag nila i-compare yung sarili nila sa mga nakikita nila. Comparing is bad. No? Oh. Yes, sa social media, as of now, kasi lahat nakikita natin sa social media, di ba? The same time is, dapat is, hindi dahil sa nakita nila na may successful na yung isang tao, is i-compare na nila. So, hindi ibig sabihin nun, behind na sila. May kanya-kanyang time. Yes, may kanya-kanyang time, Yun. may kanya-kanyang pacing yung buhay natin. So ayun yung lagi nila tatandaan and always focus sa ang pag-build ng discipline nila. So, sa wag sarili nila. mag-post? Wag sila mag-post? Yes, diretso lang sila, di ba? Okay. Yan. Pero yung iba kasi okay naman yung financial situation nila eh. Pero biglang nagkaroon ng girlfriend o boyfriend, Okay. nagkaroon ng ibang gastusin. Kasama ba sa pagbabudget yung relationships? Yes, dapat kasama yon. So dapat balance, no? So dapat alam nila yung pagbalanse ng pag-enjoy nila, no, sa mga loved ones nila as of today. At the same time is dapat alam din nila kung paano yung future planning nila sa sarili Okay. nila at kasama sa mga loved ones. Punta naman tayo sa mga 30s ko kanina 20s. Sa 30s kasi, Generation sa generation ko yan, namin, kahit na hindi ka pa mag-asawa, okay lang. May ilan naman nag-ready na for family, yung iba may family, May family na. So in general, paano natin mababalance yung expenses at yung savings? Ayan, so para mabalance natin yung expenses tsaka yung savings nila is dapat is magkaroon sila ng proper fixed Okay. savings nila. The same time is protection plan talaga. Kasi as of today, no, so pagdating mo talaga ng 30, yung challenges talaga natin is yung mga medical expenses talaga natin. And just one emergency na kayang-kaya niyang baguhin yung financial situation ng pamilya mo. Okay. Hanggang kailan ba yung delayed gratification na yan? Parang puro ipon na lang. Parang ako nga natatakot na mag-ipon kasi mag-iipon ako, may kailangan ako gastusan. Pero Ayun sinasabi na nila, at least meron kang lalaanan. Ngayon, kailangan mag-gastos na lang ako. Siguro, I went to Ifuga, I went to this place. In-enjoy niya na lang. Oo, in-enjoy ko. Is this the time para mawala yung delayed gratification? Or how do we do that? So, lagi natin isipin na kasi pag nasa 30s na tayo, no, pumapasok na dyan yung lifestyle inflation natin. Oh, lifestyle inflation. Ganda Diba? na. Okay. So, yung That's lifestyle inflation natin, so dapat alam mo yung boundaries mo. No? So, ito yung income mo, so dapat ito yung boundaries mo. Dapat mayroon kang fixed savings talaga na may iwan. Kasi kung
itataas mo yan, isasabay mo dyan, mangyayari is paycheck to paycheck ka na lang. Nako, delikado tayo pag may boundary. Quezon City 2, Marikina boundary, ganyan. Hindi, pero tama si Sir, no? Kasi pag Ingat. 30s, dyan na tumataas na yung income mo eh. Yes. So yung spending mo, tumataas Mataas na rin. Ganun ka rin, Audrey, noon. Parang ganun na nga rin. Okay. Kasi preparation yung 20s eh. Yung 30s medyo umaangat na yung kabuhayan mo. Pero gayon pa man, punta naman tayo sa susunod na generation. Malapit na ako dito. Sa mga retirees. Ay, Ano po yung Uy, paraan? malayo ka. Grabe Malayo ka pa ba? naman. Ayan, ano po yung mga paraan para maging secured yung retirement ng isang individual at ma-enjoy niya kapag retirado na siya? Ayan, no? So para sa preparation natin is yung proper savings talaga and investment. No? So maganda kasi pag nag-save ka or nag-invest ka, magkakaroon ka ng passive income. So maganda din na may pagkukuhanan ka ng fund mo kahit hindi ka na actively working. Diba? The same time as dapat as nagpo-focus na tayo sa pag-build ng retirement plan natin, alam natin kung magkano dapat yung makukuha natin per month, no, sa pag nag-retire tayo. The same time as yung tawag dito yung pag-enjoy mo sa life mo pag nag-retire ka, yun yung pagpo-focusan natin. Ayun. At dahil alam na natin ngayon, ang Guide to Financial Freedom, sabay-sabay po tayong mag-ipon at i-manage na maayos sa ating finances, mga ka-RSP. Ayan, tandaan po natin yung tamang paghawak ng pera ay nagsisimula sa disiplina at pagpaplano. Yun. Yan, maraming salamat po sa pagbabahagi sa amin ng mga tips. Nakasama po natin Sir AJ Felix. Thank you, Sir AJ. Thank you so much po.